kinakailangan matahuhan si Congressman Saldico, ikaw ang unang-unang linaglag. Nung napakainit nung na-discovery namin ni Congressman Situma, yung 28 items na blanco sa MyCap, unang linaglag si Saldico. Tinanggal daw bilang chairman ng Committee on Appropriations. Wala pong meaning na yun. Kahit tanggalin mo, si Saldico noong mga kapanahunan na yun, wala na pong meaning yun. Bakit kanyo? Patapos na po ang 19th Congress. Naipasa na po yung 2025 most-corrupt budget ever na nagmula doon sa kinalikot ng mga malakakating kamay na blankong bicameral conference committee report. So yun po nakikita natin, nag-struggle na po, may struggle na po ang administrasyon doon. Kinakailangan silang maghugas kamay. Inilaglag si Saldi, calculated. Bakit? Hindi naaalma si Saldi ko noon. Tapos na po yung 28th Congress, o patapos na. At naipasa na yung budget, at naitago na yung mga pondong nais silang itabi at isubi, so wala na pong meeting yun. Pumasok po ngayon ang 20th Congress. Wala pa rin yung Saldi ko. At ang nangyayari, papunta sa kanya yung sa mga korporasyon niya, itong mga exposes ng mga mainstream media, panay-banat doon sa Diskaya ba, if kung maaari hong mag-message sa akin ang pangalan ng korporasyon ito, para mabanggit po natin ang tama. No? So yun ang binabandera. Parang pinagtatakpan yung SunWest Construction and Development Corporation, yung Highton or Highton Construction and Development Corporation, atras pa nga ho tayo. Ano na ang nangyari doon sa Isabela, Cabagan, Santa Maria Bridge na nag-collapse noong Pebrero taong kasalukuyan? Ano na ang naging pananagutan ng kontratista na ang pangalan ay RD Interior Junior Construction? Pare-pareho lamang po ito may pananagutan eh. At hindi lamang po yun, sapagat 1.2 billion yung tulay na bumagsak. Meron pong 285 million na additional pa nag-retrofit. Kinumpuni pa raw ho yung tulay na bumagsak. Binuhusan pa ho ng 285 million pesos bago bumagsak yung tulay. Bitin ko yung Cabagan Santa Maria Bridge. Ang halaga ay 1.2 billion pesos. Bago ito bumagsak, yan po yung halaga niya. 1.2 billion pesos. At bago ito bumagsak, pinuntuhan pa muli ng 285 million pesos sa retrofitting. Bukod po roon, meron pang 400 million pesos in repairs. Yung repair pong sinasabi, linagyan po ng epoxy yung pandikit, thinking na sapat na yung pag-i-epoxy gamit ang 400 million pesos. Ano na po ang naging pananagutan nito? Total, ang layunin ng Blue Ribbon ay transparency and accountability. Na sisimulan po yan bukas ni Senador Dante Marcoleta. Dante Marcoleta, Senador, ang sambayan ng Pilipino ay nasa likod mo. Umaasa, asang-asa na totoong investigasyon ang magaganap sa Blue Ribbon bukas sa ilalim ng iyong pamumuno. So ikipagdadasal ka ng sambayan ng Pilipino, nasa likod mo ang sambayan ng Pilipino, alam ko, maisog ka. Subalit paalala bilang kaibigan, huwag kang matatakot, nasa panig mo ang sambayan ng Pilipino. So going back doon sa RD Interior Junior Construction, meron ding pananagutan yung mga nag-aproba ng repair, ng construction, ng tulay na ito. Yung dati pong regional director ng Region 2 or director ng Region 2, DPWH, ang pangalan po ay Assistant Secretary for Luzon, na-promote pa ho ito, yung Loretta Malaluan. Ito ba'y nakasuhan? Ito ba'y naimbestigahan? DPWH po ito ha. Yung dating ASEC na naging USEC na na-promote, meron din pong kinalaman ito dito sa proyekto na 1.2 billion na nag-collapse na Cabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. USEC Eugenio Pipo Jr. Ito ba'y nasa serbisyo ba? Ito ba'y inaimbestigahan? Ito ba'y nakasuhan?
Bakit yung Robert Bernardo lang ang tinanggal sa DPWH? Dapat yung Robert Bernardo ipatawag din sa Blue Ribbon hearing bukas na gagawin ni Senador Dante Marcoleta. At yung isa pa, yung nag-aproba ng 285 million retrofitting. Ito dapat ito may pananagutan. 285 million na inutos po niya, inaprubahan niya retrofitting. Yusek Ador Canlas. Ito po ay nasa record, nag-hearing na rin po yung Senado dyan. Pero kinakailangan ng follow-through, kinakailangan ng follow-up. Ano nangyari sa investigasyong nauna? Meron pang naimbestigahan ng mga DPWH, officials and personnel kagaya ni ASEC for Luzon, Loretta Malaluan, na siya ho ang nagrekomenda noong 2021 na magkaroon ng 233.5 billion retrofitting. 2021 pa ho yun. Ito ba'y nakasuhan? Ito ba'y naimbestigahan? Ito ba'y nasuspindi? Ito ba'y nasa servisyo pa? Kawawa naman, hindi ko siya kinakampihan. Kung dapat siya managot, siya managot. Yung Yusek Robert Bernardo, yan dapat ipatawag din yan upang magbigay linaw sa mga usapin kagaya nitong Kabagan, Santa Maria Bridge. Yusek pa ho siya niyan eh. O anong nangyari? Ba't naiwan yung ASEC for Luzon, Loretta Malaluan? Na-promote pa nga ho. From director ng Region 2, naging ASEC. Yung dating ASEC na-promote din, yung Yusek Eugenio Pipo Jr. At itong Yusek Ador Canlas na nag-aproba ng 285 million pesos retrofitting.